Vision Statement: 2025 Disciples of Jesus Christ in year 2025 for the glory of God. Our purpose. Calgary Christian Church exists to exalt the name of Jesus by having personal relationship with Him and live a whole life as true worship to God, to care for people, to win lost souls for Christ, to express divine love to all believers, and to develop Christ-like attitude and leadership.
Hello. Ayan, isa pong maganda at mapagpalang umaga sa bawat isa. Ayan. Morning po. And sa mga bisita po natin kung meron, welcome po sa ating CCC Sunday Worship Service. Ayan. Yung mga wala pa pong upuan, ang dami pa pong space dito sa harap. Ayan. So bago po tayo formal na magsimula, atin pong batiin or ngitian naman ang ating mga katabi at sabihin na mas maganda ka pa sa umaga. Sa mga babae. At sa mga lalaki, mas gwapo ka pa sa umaga. Ayan. At ngayong Pebrero nga po ay ating sineselebrate ang buwan ng pag-ibig. Kaya maligayang buwan ng pag-ibig. Kamusta po ang puso ng bawat isa? Masaya, masayang masaya. Ayan. At syempre, hindi tayo pahuhuli, tayo ang taga-CCC dahil sineselebrate natin ang buwan ng pag-ibig. Tayo rin ay talaga namang nakafocus this month sa isang napakagandang katotohanan na tayong mga anak niya ay nakaugat. Ang ganda po sa Tagalog Tatagalogin ko yung ating tema. Tayo po ay nakaugat o nakatanim sa isang dakila at matibay na pag-ibig ng Diyos. Amen po ba? Amen. Dahil ang pag-ibig ng Diyos ay kailanman hindi natitinag, hindi nagbabago at hindi nagwawakas. Amen. So tayo pong lahat, inaaniyahan ko na tumayo at samahan niyo po ako na basahin ang salita ng Diyos mula sa Romans 8 verses 38 to 39. Bilang pagalang po, tayo po ay tumayo. At samahan niyo po ako na basahin ako po magbabasa ng verse 38. At mamaya po pag nakita niyo po sa screen ng verse 39, ay sama-sama po nating basahin ito. Ayan. Sabi po dito, sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghel o ang mga pamunuan at ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap. Sabay-sabay po tayo doon sa ang kataasan o ang kalaliman o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. At ngayon naman po, tayo pong lahat ay yumuko, pumikit, at samahan niyo po ako sa ating panimulang panalangin. Tayo po ay manalangin. Aming mapagmahal at makapangyarihang Diyos, lumalapit po kami sa iyo sa umagang ito nang may pusong punong-puno ng pasasalamat at pagsamba at pagpupuri sa inyo, Panginoon. Salamat po sa panibagong araw na ito, sa pribilehiyo na muli kaming mga anak mo sa CCC ay sama-samang magpupuri at itataas ang iyong dakilang pangalan. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ang Diyos ng pag-ibig. Ikaw po ang Diyos ng katotohanan. At higit sa lahat, salamat po sa iyong walang hanggang mga biyaya. Salamat din po sa iyong salita na aming binasa sa Romans, that truly, Lord God, nothing can separate us from your love. Wala po mga hardships, obstacles, o kahit anuman, Panginoon, na makakapaghiwalay sa iyong dakilang pag-ibig sa amin. Salamat, Panginoon, sa iyong pangakong ito. Kaya naman, Panginoon, sa oras na ito, patuloy ka namin pinupuri at dinadakila dahil kayo ang aming kanlungan, ang aming tagapagligtas, at ang tanging pag-asa namin. Kaya patuloy kami, Lord, na susunod sa inyo at patuloy ka naming sasambahin sa inyong kadakilaan. Salamat, Panginoon. At sa oras na ito, Lord, kaming mga anak mo ay patuloy na lumalapit sa inyo, nagpapakumbaba at humihingi, Lord, ng kapatawaran sa aming mga nagawang pagkakasala na hindi po nakakalugod sa inyo. Lord, this week, kung meron man po kaming mga naranasan, meron kaming mga pagsuway sa iyong kalooban, mga kabigatan, patawarin niyo kami, Panginoon, sa aming mga nagawang hindi kalugod-lugod sa iyo, sa aming mga isip, sa aming puso, at maging sa aming gawa. At nawa, Panginoon, tulungan niyo kami na mamuhay sa iyong kabanalan at patuloy niyo pong linisin ang aming puso ng inyong banal na dugo. Muli, Panginoon, salamat dahil kayo ay tapat sa aming mga buhay. Salamat din, Panginoon, sa iyong mga salita sa Biblia, Panginoon, na ginagamit namin araw-araw. At ito po ang nagiging gabay namin at ilaw sa aming araw-araw na pamumuhay. At higit sa lahat, salamat, Panginoon, sa kaligtasan
na iyong ipinagkaloob sa bawat isa sa amin sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Kaya Panginoon, kulang po ang aming mga salita para purihin at itaas ang iyong pangalan dahil sa iyong kabutihan at katapatan. At sa umagang ito, Panginoon, itinataas namin ang aming pagsamba. Nawa magbigay ito ng kagalakan sa inyo, Panginoon, at maging kalugod-lugod po ang aming mga puso at ang aming pagsamba sa inyo. At idinadalangin ko rin, Panginoon, ang aming mga kapatid na merong dinadalang kabigatan, mga sakit o pangangailangan. We believe, Panginoon, na kayo po ang magbibigay ng katagumpayan sa aming mga pagsubok na nararanasan dahil kayo po ang Diyos na tapat sa araw-araw. At Panginoon, idinadalangin ko, Panginoon, at inaalay ang aming panalangin, ang aming pag-aawitan, at higit sa lahat ang aming pakikinig ng iyong salita. Gabayan niyo, Panginoon, ang mga lingkod mo na tatayo dito, at nawa ang lahat ng aming mapapakinggan ay magbigay, Panginoon, ng kalakasan, ng peace, Lord God, at palakasin po ang aming pananampalataya. Kaya muli, salamat, Panginoon, sa lahat-lahat ng iyong biyaya. Nawa kayo po maging sentro ng aming pagsamba. We set aside all our burdens, O God, and we want to focus on you alone. Muli, salamat, Panginoon, at ito po ang aming dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Tayo pong lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Ayan. Sige po. Patuloy po tayong tumayo at patuloy na sambahin ang Diyos sa pag-aawitan. Amen. So ngayong umaga po ay pupunuin natin ng awitan ng pagsamba at ng pagpupuri ang ating Diyos. Dahil sino pa po bang aawit at magpupuri sa Panginoon, kundi tayong kanyang mga nilikha na araw-araw nakakaranas ng katapatan at pag-ibig ng Diyos. So ating pong awitan ng Diyos. Magsasabing dakila ka, awiting Ama. Sino pang aawit sa Kanya, kundi tayong Kanyang nilikha. Kahanga ang Kanyang mga gawa. Puri ng Diyos at Siya ay awitan. Ang Diyos siyang hari ng lahat ng bansa. Awitan, purihin ng Kanyang nilikha. Sinong dakila ka, aming Ama. Sino pang aawit sa Kanya, kundi tayong Kanyang nilikha. Kahanga ang Kanyang mga gawa. Puri ng Diyos at Siya ay awitan. Ang Diyos siyang hari ng lahat ng bansa. Awitan, purihin ng mga nilikha. Sinong magsasabi dakila ka, aming Ama. Sino pang aawit sa Kanya, kundi tayong Kanyang nilikha. Kundi tayong Kanyang nilikha. Amen. Sarap talagang magpuri sa iyo, Panginoon. Di na kayang pigilan pa ang pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa iyo ako ay naaawit ng papuri't pagsamba. Atin pong awitin sa Diyos, araw-araw magpupuri. Araw-araw ako ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Okay, sarap talagang magpuri sa iyo, Panginoon.
pag-ibig mo. Ikaw lang ang buhay ko. Walang papantay sa pag-ibig mo. Ikaw lang ang buhay ko. Ayan, patuloy ka po naming papupurihan, Panginoon. Kami narito upang magpasalamat sa iyong katapatan at sa iyong pag-ibig sa amin. Katapatan mo, Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Pagpuri't pagsambay, iaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Minsan pa ating awitin. Katapatan mo, Diyos, tunay at dakila. Salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig sa amin at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papuri't pagsambay, iaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Panginoon, kay buti mo sa amin. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Atin pong awitan ng Diyos, isigaw natin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Awitan ka, aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Walang ibang nararapat, Panginoon, sa lahat ng papuri at kalwalhatian kundi ikaw lamang. Kaya, Church, inaanyayahan ko po kayo na awitan ng buong puso ang Panginoon. Salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Itin natin, nararapat ka sa papuri. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. O Diyos,
Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Kailan may hindi ka nagbabago, tiwala ko'y ibibigay sa'yo. Mga pangako mo, panghahawakan ko, mamalagi sa kalinga mo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. O Diyos, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Ang iyong nilikha'y luluhod sa iyo, itataas ang ngalan mo. Bawat labi ay nagpupuri, O Diyos, dakila ka. Ang iyong nilikha'y lumuluhod sa iyo, itataas ang ngalan mo. Bawat labi ay magsasabi, O Diyos, dakila ka. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. O Diyos, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Ang iyong nilikha'y lumuluhod sa iyo, tinataas ang ngalan mo. Bawat lahi ay magsasabi, O Diyos, dakila ka. Dakila ka, O Diyos, tapat kang tunay. Atin pong awitan sa Diyos. Ugat ng aming lahi, mundo'y magunaw man, maasahan ka lagi. Maging hanggang wakas nito buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapat
dakila ka, Panginoon. Walang ibang dapat itaas kundi ikaw lamang, Panginoon. Ito po ang lahat ng aming papurit pagsamba. Tanging sa iyong pangalan. Sige po tayong lahat ay makakaupo. Amen. Thank you, praise and worship team, sa talagang makapangyarihang pagpupuri sa Panginoon. Ayan. At talaga naman, ang Diyos ay dakila, siya ay tapat, at karapat-dapat natin purihin araw-araw. Amen po? Ayan, na talagang ramdam na ramdam natin ang presensya ng Diyos sa ating kalagitnaan. Ayan. So, this time naman po, sa pagpapatuloy po na ating pagsamba, ay syempre, nais din po nating i-recognize ang ating mga kapatid na nagdiwang ng kanilang kaarawan, magdiriwang or nagdiwang na po ng kailang kaarawan ngayong Pebrero. Ayan. At alam niyo po ba, based sa aking research, ang mga pinanganak daw ng Pebrero ay mapagmahal. At sweet. So in short, sweet lover. Sige, tingnan natin ha. Panoorin po natin ang mga nagdiwang po ng Pebrero dito sa CCC Family. So ang request ko lang po at ni Pastor, na kapag nakita niyo po ang inyong pangalan sa screen, ay samahan niyo po akong dito sa stage, sa ating napakalawak na stage, para may kasama naman po ako. At mamaya po kayo ay ating ipapanalangin. Sige po. So, happy birthday po kay Feb 3, si Brother Manuel Mia. Andito po ba? Next po, si Sister Baby Jane Santa Ana. Ayan. Kung wala po, okay lang po. Batiin po natin sila. Gayon din si Brother Rogin Camarillo. Rogin, nandyan ka ba? Next po, si Sis Heart Luna. Sister Heart Luna. Pag-pray na rin yung mga asawa nila, maalala nila anniversary nila. Sige po, ituon po natin ang ating mga kamay sa kanila. Panginoon, nakita niyo po, Panginoon, yung mga pinakita sa TV kanina, yung mga nag-rouse po, Panginoon, ng kanilang mga karawan. Wala man sila rito, O Diyos. Kung nasaan man po sila. Ano man ang kanilang ginagawa. Panginoon, dalangin po namin. Ipuin niyo ang kanilang mga puso, at iparamdam niyo po sa kanila, Panginoon, na ang church na ito ay binabati po namin sila. At iparanas niyo rin po sa kanila, Panginoon, yung dakilang pag-ibig niyo at pagmamahal niyo sa kanila. Hindi man nila kayo naramdaman o hindi po nila nararanasan ang dakilang pag-ibig niyo sa kanila, Panginoon, aming dalangin. Maranasan po nila, maramdaman nila
na mahal niyo sila. At sa ganon, Panginoon, muli silang lalapit sa iyo at mananatili sa iyo. Kung malayo man sila, Panginoon, ilalapit niyo sila. Kaya't amin dalangin, lahat po ng nagtaos ng kanilang arawan, ipuin yung kanilang puso, Panginoon. At sabihin niyo sa kanila, mahal na mahal niyo sila. Dalangin din po namin, Panginoon, na patuloy niyo po silang bigyan ng mahabang buhay. Palaguin ang kanilang buhay espiritual. Maramdaman kanila. Dalangin po namin na patuloy niyo po silang ingatan, bigyan ng mahabang buhay at pagpalain niyo ang kanilang mga buhay. Gayun din po, Panginoon, sa mga nag-anibersaryo. Dalangin din po namin, Panginoon ko, na patuloy niyo pong pagingtingin. Patuloy niyo pong pagbuklurin ang kanilang pagmamahalan sa isa't isa. Wala man ang kanilang mga asawa ngayon, Panginoon. Amin dalangin na ingatan niyo po ang kanilang mga asawa. Ingatan niyo po ang kanilang pagmamahalan. At maranasan po nila, Panginoon, na kayong tatlo, silang mag-asawa at kayo, Panginoon, ay kasama, kapiling nila sa pagmamahalan nila sa isa't isa. Kaya bigyan niyo po sila ng masayang pagmamahalan, nangunguna po kayo, at patuloy mo po silang yakapin. At bigyan niyo po, Panginoon, ng mahabang buhay ang bawat mag-asawa. Hindi lamang po yung mga nagraos ng kanilang anibersaryo, maging sa buong kongregasyon, Panginoon. Na itong araw po ng mga tinatawag nilang araw na puso, pero lahat naman, Panginoon, ay sa amin, Panginoon, ay araw ng mga puso, na bawat mag-asawa ay laging magmahalan, maging tapat sa bawat isa. Kaya Lord, salamat pong muli. Purihin po ang inyong pangalan. Ito pong aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you po, Brother Pong. And muli, happy anniversary po and happy birthday sa mga February celebrants. Ayan. So magpatuloy po tayo. This time po ay i-welcome naman po natin ang ating bisita sa umagang ito. Siya po ay si Ezekiel F. Bermuda. Andito ba si Kuya Ezekiel? Ezekiel? Ayan, Ezekiel. At invited po siya ni Julia. Si Julia na ating assistant teacher. Welcome, Ezekiel. Isang mainit na pagtanggap mula sa CCC family. At nawa, makasama ka pa namin sa mga susunod na linggo. Okay. Sige po. Meron pa po bang bisita na ngayon lang po nakadalo sa ating panambahan? Second time? Wala naman po. So lahat po tayo ay regular na nag-a-attend po ng ating service. So tayo pong lahat ay tumayo, magkamayan at magbatian. Napakasarap talagang makipagkamayan, magkaroon ng fellowship sa ating mga kapatid. Yes. Next time, habaan pa po natin, no? Isang service lang na kamayan. Sige po, hintayin po natin ng iba na makabalik sa kanilang mga upuan bago po tayo magpatuloy. Ayan. So ngayon naman po, sa pagpapatuloy ng ating service ay ito naman po yung oras na talagang ihanda po natin ang ating mga puso at isipan sa pakikinig ng salita ng Diyos. Na ang tema po natin ngayon ay grounded in the greatness of God's
great God's steadfast love. Sabi ko nga po kanina, nakatanim o nakaugat sa matibay at dakilang pag-ibig ng Panginoon. Napakaganda po. So this morning po, we are so blessed to have our speaker today. Madalas di po natin siya nakikita dahil umiikot din po siya sa iba't ibang mga daughter churches natin. And this morning, siya po ang ating senior pastor at 22 years na po siya dito sa CCC as nagsimula daw po siya 2003 as our youth pastor. And until now, standing strong, nandito pa rin siya. Ayan. So salamat sa Panginoon sa kanyang biyaya. At ano pa ba? This last year po ay isa rin po siya sa mga inordain or inappoint sa ACMA. Kung alam niyo po yung samahan na ito, Antipolo Christian Ministries Assembly. Sa area 2 po ng Antipolo, ng mga samahan ng mga pastor dito sa Antipolo, siya po ang inordain as the chairman for this year. So palakpakan po natin ng Diyos dahil proud tayo na ang ating pastor ang na-ordain. So noong December po yan, witness ako po, kaming pamilya. Ayan. At syempre po, based sa na-observe ko po, siya po ay talaga namang always willing to listen. Meron po siyang listening ear. Meron po ba tayo nito? Yung, di ba po, minsan ang hirap makinig pag mahaba yung mga sinasabi, may problema. Pero siya po, meron po siyang gift na ganito, na always willing siyang makinig kung meron tayong problema, meron tayong suggestion, at lagi siyang available, parang 7-Eleven. Open siya 24/7. Ayan, basta pasok po sa schedule niya, ay lagi niya po itong pupuntahan or imimit po niya tayo. So wala pong iba kundi ang ating senior pastor, Pastor Ai Espiritu. So palakpan po natin ang Diyos sa kanyang buhay. Dapat pag-asawa yata may kiss, no? Bago bumaba. Niloloko sila Tito Pong, parang puspos daw ng Espiritu yung ating panambahan. Yung worship leader, Gladys Espiritu. Presider, Casey Espiritu. Yung speaker, Ai Espiritu. Sabi mo nga sa katabi mo, masaya ka ba ngayon? Yung Spirit of Joy ay nandito sa ating kalagitnaan. Maraming salamat sa aking asawa sa introduction. Tama po yun, noong December napili tayo na mag-lead. Siguro mga 20 simbahan ang ating pong pinangungunahan. Sa mga meetings lang naman at mga events ng mga young people at ibang gawain ng mga pastors, mga pangangailangan ng pastors, ganyan. Napili po tayo. Ang ACMA, kung di po ninyo natatanong, matagal na po ang ACMA. Hindi pa yata ako young people, meron ng ACMA. Samahan ito ng mga pastor sa buong Antipolo. At yung buong Antipolo na hati sa 7 area. Bawat isang area meron 20 hanggang 30 simbahan. At kabilang tayo sa area 2 kung tawagin. No? Ang Santa Cruz hanggang bandang Inarawan, sa May Padilla ay lahat ng mga churches doon na miyembro ng ACMA ay kabilang sa Area 2. Tama din si Casey, ika-22nd year ko na ngayon dito sa CCC. 2 dekada na po tayo magkakasama. Nagkakasawaan ba tayo? Tanungin mo nga yung katabi mo, sawa ka na ba sa akin? Sawang-sawa na daw. Ayan, yung ating theme ay isang pambihirang tema na hindi pa natin naging theme for almost 20 years. Kaya excited ako na ipangaral ang Grounded in the Greatness of God's Steadfast Love dahil ito yung pundasyon ng kung ano yung spiritual blessing na meron tayo ngayon. Ang lahat ay may kinalaman sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang tinatawag nga nila sa Bible, yung heart of the Bible, yung John chapter 3, verse 16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Jesus will never perish but will have an everlasting life. So yung pag-ibig ay napakagandang pag-usapan lalo na ngayong February. Dahil ngayong buwan ng Pebrero ay usapin patungkol sa pag-ibig. Pero inuulit ko lang, ang Cogeo Christian Church, we do not celebrate Valentine's Day the way the world celebrate it. Hindi erotic ang ating understanding sa pag-ibig. Hindi masyadong phileo, no? Or pagkakaibigan o pag mag-asawa.
kung hindi yung love na tinatalakay natin, kapag February, inaalala natin yung agape, yung divine love ng Father sa atin. At ngayon nawa magbigay ito ng encouragement sa atin na sa ating buhay dito sa mundo, sa dami ng ating kakaharapin, tayo ay hindi pababayaan ng Diyos dahil tayo ay nakabaon, nakasalig, nakaangkla, no, sa kadakilaan ng kanyang walang hanggang pag-ibig sa atin. Yung text na napili ko ay yung Ephesians chapter 3 verses 14 to 21. Kung meron man tayong isa pang iuugnay na supporting passage sa ating theme, kasama dyan yung sinabi ni Sister Casey kanina na Romans chapter 8 at ito pong Ephesians chapter 3 verses 14 to 21, muli nating bibisitahin at titignan natin yung ibang anggulo ng pwede nating maging reflection dito para tumatag yung ating pananampalataya sa Panginoon Diyos. Iniimbitahan ko kayong muling tumayo at tayo ay magbasa ng kanyang mga salita. Medyo mahaba itong sermon natin ngayong umaga. Ephesians chapter 3 verse 17, ready, set, go. Then Christ will make His home in your hearts as you trust Him. Your roots will grow down into God's love and keep you strong. Verse 18, and may you have the power to understand, as all God's people should, how wide, how long, how high, how deep His love is. At yung last verse, may you experience the love of Christ, though it is too great to understand fully, then you will be made complete with all the fullness of life and power that comes from God. No, napakagandang text ang ating pag-uusapan ngayon. Aming Diyos, dalangin po namin yung kababaan ng loob sa pagtanggap ng iyong mga salita. Yung mga maraming alalahanin sa isipan na ngayon ay unti-unting sinasara ng maraming alalahanin sa tahanan, sa trabaho, at mga problema sa buhay. Dalangin ko, Panginoon, buksan mo yung aming mga isipan at matuto po kami na isang tabi muna namin ang aming mga alalahanin nang sa ganon malayang makapasok ang iyong mga salita sa aming isipan dahil doon lahat iyon magsisimula, Panginoon. Nang sa ganon kapag ito ay nanamnam ng aming mga isipan, natural itong bababa sa aming mga puso at magkakaroon kami ng hangaring ito ay lumabas sa aming mga kamay o maisapamuhay po namin. Dalangin po namin sa iyo, Panginoon Diyos, na kung meron pang mga kasalanan na hindi namin nahingi ng tawad sa iyo, dalangin ko ang iyong mga salita magsilbing tubig na naglilinis ng mga marurumi naming nagawa sa iyong harapan. At gawin mo kaming confident sa iyong harapan sa umaga pong ito dahil ikaw ay tapat na nagpapatawad sa lahat ng tapat ng humihingi ng tawad sa iyo. Kaya Panginoon, maraming salamat sa iyong pag-ibig sa amin, sa awa at sa iyong kagandahang loob dahil alam po namin by faith, ngayon ay nilinis mo na kami. At dalangin ko, lumapit kami sa iyo, Panginoon Diyos, na ang aming mga puso ay mapagpakumbaba nang sa ganon ang iyong mga salita ay talagang lubusan naming maunawaan, hindi namin i-reject, bagkos ito ay aming kunin, angkinin, kainin, at mabusog kami ng mga pambihira mo mga aral sa umagang ito, nang sa ganon paglabas namin sa church. Naniniwala ko, Lord, kami ay may mga bala, kami ay mayroong panlaban sa gawa ng kaaway. Pagpalain mo ang pangangaral ng iyong mga salita at ang lahat ng tapat na makikinig sa umagang ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Makakaupo na po tayong lahat. Yung ating title, yung theme na rin natin, of course, dahil introduction ito o yung ating foundation pagdating sa pagtatalakay natin sa ating tema. Grounded in the greatness of God's steadfast love, Ephesians chapter 3, verses 14 to 21. Bago tayo pumunta ron sa tatlong talatang binasa natin na 17, 18, 19, dahil doon natin kukuha yung life's principle, yung timeless lesson na isa sa pamuhay natin, kinakailangan maintindihan natin yung 14, 15, and 16. Ganun daw, sabi ng mga teachers natin sa Bible School, ang pagkuha ng tamang konteksto sa passage na pag-aaralan natin. Sa natin kukunin yung ating biblical principles, timeless lesson,
17, 18, 19 ng Ephesians chapter 3. Pero para maintindihan natin noon, kinakailangan natin ng pundasyon bago yung mga talata na yun at unawain natin ang verses 14, 15, and 16. Isa ito sa mga nabanggit ko na dati at kinakailangan nating ma-review lang pagdating sa ganitong bahagi. Ang Ephesians chapter 3, verses 14 to 21, ay naglalaman ng taus-pusong panalangin ni Pablo para sa mga Ephesian believers. Ibig sabihin, ang passage na ito ay prayer ni Apostle Paul para sa mga pine-persecute na Christian sa Efeso. Ikalawa na dapat nating malaman, ang unang bahagi ng kanyang panalangin sa verses 14 to 16 ay napakahalaga sa lahat ng mga mananampalataya. Bakit? Kasi meron siyang dalawang importanteng bagay na sinabi. In fact, ang tawag doon, theological issue. Tingnan natin kung ano yon. Una, he recognized the full authority of God. Bago siya mag-pray na may kinalaman sa pag-ibig ng Diyos at pag-ibig ni Kristo, meron munang dalawang bagay na ni-recognize si Apostle Paul. First, he recognized the full authority of God. Ang sabi ron, as our Father, our great Creator, and our Sustainer. Ang sabi ng verse na yon, dahil dito nakaluhod akong nagpipray, sabi ni Apostle Paul, sa Ama. Galing sa Kanya ang pangalan ng bawat pamilya sa langit at sa lupa. Ibig sabihin, walang nalikha kung hindi sa pamamagitan ng Ama, ng Diyos, through Jesus Christ. Pinagpipray ko sa Diyos ayon sa kayamanan at karangalan, kadakilaan ng Panginoong Diyos. So yung una niyang tinapik, bago siya magpatuloy sa panalangin, ay yung authority ng Diyos. Yung ikalawa, he recognized the glory of God. Kung yung una, authority of God, yung pangalawa ay glory of God. God's glory could be the central theme of the book of Ephesians. Yung kadakilaan daw ng Diyos ang sentro ng paksa sa buong libro ng Epeso. Ang kaganapan ng unang panahon, silang lahat ay dumadaan sa mga iba't ibang problemang pampananampalataya dahil sila ay passionate to share the gospel, pero pine-persecute sila kagaya ni Apostle Paul. At nahihirapan yung kanilang kalooban, naguguluhan yung kanilang isipan, talagang matindi yung labanan dahil nung unang panahon, pagka in-spread mo yung gospel, in-advance mo yung kingdom ng Lord, it's always a matter of life and death. Pwede kang patayin, pwede kang kulungin, pwede kang pahirapan. Pero ngayon dito sa atin, lahat ng kalayaan sa Pilipinas ay nasa ating lahat. Pero sabi doon, yung ganung kalagayan ng mga taga-Epeso, hina-highlight ni Apostle Paul yung kadakilaan ng pag-ibig ng Panginoong Diyos, yung kanyang glory. At sabi doon sa talata, kaya kaming mga naunang umasa kay Christ, pinili kami para purihin ang kadakilaan ng Diyos. Sa Kanya nawa ang kaluwalhatian sa pamamagitan ng Iglesia at ni Kristo Jesus sa lahat ng salinlahi magpakailanman. Kaya wag po tayong magtaka kung hanggang sa kasalukuyan natin, we share the same experience na tayo minsan ay pine-persecute, iniinsulto kapag tayo ay naninindigan sa ating pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. So pagkatapos, kilalanin ni Pablo ang authority ng Diyos at ang glory ng Diyos, tsaka niya binanggit isa-isa yung panalangin niya para sa mga Christians sa Ephesus. Kaya magandang paalala sa atin ito. Bago tayo tuluyang mag-aral ng specific prayer pa ni Apostle Paul, iset down natin yung ating mga isipan sa umagang ito na sa lahat ng pagkakataon ay maghari nawa sa atin ang Diyos. Pangalawa, na sa lahat ng pagkakataon, mapuri natin ang kadakilaan ng Diyos. Before I continue, kinakailangan maipasak natin sa ating isipan at sa ating puso. Kaya ka nga ngayon nakaupo dyan at pag-uusapan yung dakilang pag-ibig ng Diyos dahil ang Diyos gusto niyang maghari sa atin. Naalala ninyo, may sinasabi ako sa inyong isang magaling na nakikipagdebate, mga defender ng ating faith. Sabi niya, ang dami ko nang nadebating mga hindi naniniwala sa Diyos. Isa lang ang lumalabas na dahilan. Kaya ayaw nila maniwala sa Diyos, hindi dahil sa mga kulang daw yung ebidensya na meron Diyos. Kung hindi, ayaw nila nang meron naghahari sa kanila. Ayaw nila na si Jesus Christ na namatay pagkaraan ng 3 araw ay muling nabuhay
umakyat sa langit at muling babalik. Ayaw nila na si Jesus mag-rule, no? Magkaroon ng authority over their lives. Kaya pinipili na lang nila na walang Diyos. Ayokong may Diyos. I will deny God. Because the reality, sabi niya, there is only one reason kung ba't ayaw maniwala ng tao sa Diyos at nire-reject ang Diyos. Bakit daw? Dahil ayaw nilang may nangunguna sa kanila. And this morning, mas maganda, ma-establish sa ating mga puso na ang kadakilaan ng Panginoon at ang authority ng Panginoon kinakailangang maghari sa ating kalagitnaan, or else hindi natin lubusang maunawaan ang kanyang ituturo sa atin. So meaning, we always desire to put God at the center of everything. Dahil hindi lamang nakafocus ang pag-ibig ni Kristo sa akin, sa atin, sa iyo. Huwag tayo masyadong sakim sa pag-ibig ng Diyos. No? My point is this, hindi lamang nakafocus ang pag-ibig ni Kristo sa atin because the love of Christ is directly focused saan? Nasabi ko na to dati sa inyo, sa nature ng Diyos. When you talk about agape love, the Father's love, the divine love, it always focuses on what? Doon sa nature ng Diyos. Kaya sabi sa 1 John chapter 4, God is love. Pero wag niyong babaliktarin na love is God. Yan ang position ng LGBT. Love is God. Everything is about love. No? Kaya wag mo akong pakialaman dahil no, pero tayo, we don't do that. Maling sabihin na love is God. Ang tama, God is love. I hope na-get natin yung ibig kong sabihin doon. At kung tayo ay grounded and rooted sa pag-ibig ng Diyos, meron tayong tatlong pambihirang bagay na mararanasan. This is the practical application and my personal reflection sa passage ng Ephesians chapter 3, verses 17 to 19. Tatlong bagay yung pag-uusapan natin: inner strength, peace of mind, and spiritual maturity. As far as I know, as I study the passage, Ephesians chapter 3, verses 14 to 21, at yung key verses, 17, 18, and 19, the passage talks about inner strength, peace of mind, and spiritual maturity. Sige, tayong lahat ay magsimula ng mag-aral sa tatlong mga bagay na ito. Una, dinedeclare natin na yung God's love ay source ng ating inner strength. Ang sabi dun sa verse 17, then Christ will make His home into your hearts as you trust in Him. Hindi pwedeng manahan si Jesus Christ sa puso ng kahit sino nang hindi nagtitiwala sa Kanya. Totoo na marami nakakakilala kay Jesus, pero hindi lahat nananampalataya sa Kanya. Marami nakakaalam sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, sa background ni Jesus Christ, pero wala silang relationship kay Jesus Christ. So that's basic para sa ating mga Christians. Your roots will grow down into God's love and keep you strong. So the first point, God's love is the source of our inner strength. Kung isa-summarize natin yan, pwede natin gawing ganito Tanong, paano natin masusumpungan at mararanasan ang kalakasang dulot ng pag-ibig ng Diyos sa atin? Sinabi rin yun ni Apostle Paul, your roots will grow down into God's love and keep you strong. No? Ang sagot, kung patuloy tayo nagtitiwala kay Kristo, na nananahan siya sa ating mga puso. Kasi sabi ron, then Christ will make His home in your hearts as you trust in Him. Hindi lahat pwedeng mag-claim na ang Diyos ang kanyang source ng inner strength. Pwede mong ipilit, pwede mong i-infer, o kahit anong point meron kayo sa inyong isipan. But my point is this, tayong mga Christians, naliligtas ng Diyos dahil sa kanyang pag-ibig, namatay si Jesus sa krus, no? Para mabuksan yung kaligtasan. Muli siyang nabuhay para maging ganap yung kaligtasan. Muli siyang babalik para maisama tayo sa kanyang piling. Lahat ng born again, lahat ng nagbigay ng buhay kay Kristo,
Sila yung pinakaunang-unang dapat kumilala na ang pag-ibig niya ang pinagmumulan ng ating kalakasan. Bakit? Mahal ka ng Diyos, sobrang mahal ka ng Diyos at hindi ka niya papabayaan. At yung ganong mga bagay, pag inisip mo, makakahanap ka ng kalakasan mula sa kaibuturan ng iyong puso because you believe si Jesus Christ na nanahan sa ating mga puso. Ang sabi dito, ang imagery na ginamit or illustration na ginamit niya, Apostol Pablo, ay isang puno na malalim ang ugat sa lupa. At dahil sa malalim ang ugat, ito ay higit na matibay at malakas. Pero tandaan natin na ang Book of Ephesians ay isa sa mga tinatawag na the prison epistles. Bakit? Dahil isinulat ito ni Pablo nung siya ay nasa kustodiya ng mga Romano. Hindi siya nakulong sa Efeso, sumusulat nga siya sa mga taga-Efeso. Siya ay nakulong sa Rome. Dahil isinulat ito ni Pablo nung siya ay nasa bilangguan. Chapter 3 pa lang, ang pinag-aaralan natin, verse 17, 18, 19. Sa verse 1 pa lang sinabi niya na dahil kay Kristo, sa pangangaral ko ng mabuting balita, eto ako ngayon nakakulong. So let us continue the point. No? Therefore, saan humuhugot si Pablo ng lakas ng loob at katatagan sa mga panahong ito? Nakakulong nga si Apostol Pablo. Siyempre, walang iba kundi sa kadakilaan at kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos. The point is this. Sa mga panahong iyon, walang kayamanan si Pablo. Sa mga panahong iyon, wala na din siyang posisyon o kapangyarihan. Dati mataas ang posisyon ni Pablo . In fact, sabi ng teacher ko, para siyang naikukumpara sa isang lawyer. Dahil ganun katalino yung isipan ni Pablo, pinapatay niya yung mga born again, yung mga Christians, lahat na sumusunod kay Christ. Lahat ng Christians dati pinapatay ni Apostle Paul. Basta hindi ka parehas ng pananampalataya niya. At sabi ng teacher ko, hindi nagigilty si Paul kasi yun ang alam niyang tama. No, nung pupunta siya sa Damascus, tama ba? Damascus, nabulag siya. Sabi gano'n ni Jesus Christ, Saul, Saul, ba't mo ko inuusig? To cut the long story, si Pablo ay muling bumalik ang kanyang paningin at nagsimulang sumunod sa Panginoong Jesucristo. Pero wala na siyang posisyon o kapangyarihan. At sa panahong iyon, malamang limitado ang mga bisita sa kulungan na kapwa mananampalataya niya. Pero nagawa pa rin niyang ipalaganap ang salita ng Diyos. The point is this, ang kalakasang pampananampalataya na nararanasan ni Pablo ay hindi nagmumula sa mga outward resources. Hindi sa kayamanan, hindi sa kapangyarihan, hindi sa katanyagan, hindi sa barkada, hindi sa kaibigan. In fact, wala naman siyang masyadong kasama nagpapalakas ng loob sa kanya. Pero sabi ng mga komentary, may mga kasama naman bumibisita sa kanya kahit papano. Pero yung pinagmumulan ng kalakasang pampananampalataya ni Pablo ay hindi sa outward resources. Ang strength ni Pablo ay nagmumula sa kanyang puso dahil nananampalataya siyang nananahan roon ang ating Panginoong Hesukristo. At ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo ang nagiging source ng inner strength ni Pablo at nais niyang maranasan din ito ng mga taga-Epeso. Tayo kaya, saan, kanino o ano ang pinagmumulan ng ating inner strength. Kadalasan kasi sa mga tao, kapag walang pera, malungkot. Pag walang barkada, malungkot. Kapag may pinagdadaanan sila sa buhay, nanghihina sila. Parang ayaw na nilang bumangon sa umaga o ayaw na nilang magpakita sa may simbahan. Kapag ang ginawa mong source ng iyong strength ay outside or outward resources, I tell you, ibabagsak ka lagi nito. Hindi enough ang pera, hindi enough ang barkada, hindi enough ang posisyon, hindi enough ang kapangyarihan. Only Christ is enough. Kaya doon sa sulat ni Pablo, sa pamamagitan ng pananampalataya, nasa puso ko si Jesus at patuloy kong nararanasan yung pag-ibig ng Diyos through the Lord Jesus Christ. Kaya kahit nakakulong ako, malakas ako, at pinalalakas ko yung mga taga-Epeso because the source of inner strength ni Apostle Paul, walang iba kung hindi ang pag-ibig ng Diyos
na sumasa Kanya. Sabi mo sa katabi mo, nasa puso mo si Jesus. Talaga ba? Ano sabi? Lipat tayo sa may pangalawa. God's love is the source of our peace of mind. Anong kinalaman ng peace of mind sa verse 18? Let's read. And may you have the power to understand as all God's people should. Sabi ni Paul, hindi lang kayo mga taga-Epeso, maging lahat ng mga susunod na salinlahing mananampalataya sa Panginoong Hesukristo, kinakailangan nilang intindihin, pag-aralan, unawain ang pag-ibig niya sa atin. How wide, how long, how high, and how deep His love is sa kanyang mga anak. Pero tandaan natin na kahit kailan, hindi natin mauunawaan ng lubusan ang sukat ng pag-ibig ng Diyos. Pero hindi yun nangangahulugan na huwag na lang nating unawain. No, huwag niyo akong pilosopuhin. Yun naman pala, pastor hindi natin kayang arukin at sukatin ang pag-ibig ng Diyos. Huwag na lang nating alamin. Ganun ba yung tamang response doon sa sinabi ni Paul that you may have the power to understand the love of God, how wide, how high, how long, how deep? Tuloy natin. Ang sabi ron, bagkus, mas higit natin dapat pagsumikapang pag-aralan ang kanyang pag-ibig dahil kailanman hindi mo din malalaman ang mga pagdadaanan mo sa buhay sa hinaharap. Makinig po kayo mabuti sa mga susunod na point. My point is this, dadaan at dadaan tayo sa mga mahihirap na pagsubok sa buhay na hindi mo aakalaing mangyayari sa iyo. At sa mga panahong iyon, doon mo malalaman kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Na kahit anong kasalanan mo, patatawarin at aayusin ka. Na kahit anong pagkakadapa mo, ibabangon at palalakasin ka. Na kahit anong paglayo mo, hahanapin at ibabalik ka. At marami pang mangyayari sa iyo, kaya marami pa siyang gagawin sa iyo. Hindi porke hindi natin maintindihan yung pag-ibig ng Diyos, we will stop knowing and understanding the love of God. Dapat patuloy tayo nag-aaral sa kanyang pag-ibig dahil hindi natin alam yung sasapitin mo sa hinaharap. At dahil sa may mga baong kang pangako na nakapundasyon sa pag-ibig ng Diyos, pag dumating ka rin sa mga mahihirap na sitwasyon ng iyong buhay, gagaang ang lahat dahil ang pinangahawakan mo, naiintindihan ko, hindi ako pababayaan ng Diyos, hindi ako iiwan ng Diyos, hindi niya ako tatalikuran. Bakit? Dahil nakabaon ako sa kanyang pag-ibig. At yung pag-ibig ng Diyos parang diamante, brilyante, no? Parang diamond, isa lang pero maraming mga tapyas. No? Pagka tinutok mo sa liwanag, marami siyang rays. No? Ang pag-ibig ng Diyos parang ganoon. It's all about God's love, pero maraming bahagi sa ating buhay na hindi natin aakalain na doon tayo kakatagpuin ng Diyos at doon natin mararanasan yung kanyang pag-ibig. Just imagine, nararanasan mo yung love of God when you are happy, when you have a lot of blessings. Tapos bigla kang dadaan sa matinding problema sa iyong buhay, meron kang sakit na mahirap malunasan, meron kang problema sa pamilya na hindi mo marisolba. Tapos maaalala mo, grabe, hindi ko lang naranasan yung pag-ibig ng Diyos during that time na may blessing ako. It's about time for me to experience the love of God kahit dito sa lowest point ng aking buhay. Kaya huwag tayong titigil, unawain at pag-aralan ang pag-ibig ng Panginoon Diyos. Explore pa natin ito ng konti. Dito lang tayo tatagal sa main point number 2. The more na pinagninilay-nilayan natin ang kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos para sa atin, the more na napapawi ang maraming takot at pag-aalala at pagdududa at unti-unting napapalitan ng kapanatagan ng isipan. Tandaan ninyo, lahat naman ng ating problema sa natin nilalaro sa ating isipan. Then what is the relationship of God's love sa peace of mind? Let's continue. Pag-aralan muna natin sa salitang peace of mind at may na-research akong 10 habits na pumapatay sa peace of mind. Peace of mind is defined as the absence of mental stress and anxiety. Pag sinabi may peace of mind ka, hindi ka masyadong nagwo-worry sa maraming bagay.
Kaya ang iyong mararanasan, mga ganito, sa ibang term, ang tawag ay mental or psychological security, na ang ibig sabihin ay a state of feeling safe. Naglalakad ka ng hating gabi, pero alam mo, hindi ka pababayaan ng Panginoon, and you feel safe. Meron kang feeling of confidence, and free. You are satisfied in basic needs. Meron kang inner peace at meron kang positive attitude kapag ka meron kang mga problemang pinagdadaanan. Why? Because you have this peace of mind. The absence of anxiety. Pagka walang anxiety at pag-aalala sa iyong isipan, you will experience this at ang resulta, positive ka lagi kahit may mga problema kang pinagdadaanan. So ganun daw yung peace of mind. Ngayon hindi ako nakontento. Ano kaya naman yung mga bagay na nakapagpapawala sa kapayapaan ng isipan? Then nakita ko yung 10 bad habits that can kill our peace of mind. Sabi sa healthshots.com, latest ito, 2023 lang. Negative thoughts can be harmful for your mind. And so, HealthShots consulted Gurugram-based clinical psychologist Aishwarya Ra, isang Indian psychologist. To know unhealthy habits, one needs to give up. Gumawa sila ng research sa pangunguna nitong Indian psychologist. Eksperto ito, sinearch ko rin siya. At ito yung sinabi niya, 10, pero bibilisan lang natin. Ito yung mga nakapagpapawala ng kapayapaan sa ating isipan. Yung mga walang kapayapaan sa isipan daw, yung mga nagdidwell sa nakaraan, hindi makamove on completely. Tanong mo mga katabi mo, hindi ka pa ba nakaka-move on? Angel? Hindi pa ba? Kaya tapi ka niya, Worrying about the future. Pagkabalisa kung anong mangyayari sa hinahanap. Number 3, overthinking. Sobra-sobrang pag-iisip na nauuwi sa matinding pag-aalala. Holding grudges. Ito sana yung wag mangyari sa atin. Hindi kasi ito kalooban ng Diyos Pagtatanim ng sama ng loob. Ang hirap nan. 5, comparing yourself to others. Paghahalin tulad ng best skills ng iba sa normal or average skill mo. Marunong kang mag-drums. Tapos nakakita ka isang eksperto sa pagda-drums. Then you tend to compare yourself sa kanya. Lagi kang ganun. Kapag meron kang isang talento o meron kang isang kakayahan, lagi mong kino-compare sa mas magaling sa iyo. Ang tawag daw doon, comparing yourself to others. At yung pang-anim, seeking validation from others. Kawalan ng tiwala sa sarili. Lagi nakaasa sa approval ng iba. Yung inferiority complex ba? Parang ang baba ng tingin mo sa sarili mo. Kinakailangan lagi may approval o validation ng iba bago ka mag-decide, etc. Nakaka-stress daw yun. Nakakawala ng peace of mind. 7, neglecting self-care. Hindi responsable sa pag-aalaga ng sarili. Physical, emotional, spiritual, etc. And dami-dami nating spiritual exercises reading the Bible, having fellowship, praying, having devotion, attending or listening to Christian music, etc. Kung hindi tayo responsable doon, syempre mapapabayaan natin ang ating spiritual aspect. 8, multitasking excessively. Sa dami ng ginagawa, nagkakaroon ka na ng negative impact sa brain and productivity. Ang dami mo nga ginagawa pero nagtataka ka walang development, walang progress, kaya lalo ka nai-stress at wala kang peace of mind. At ang sabi pa rito, being overly critical to yourself. Sa sobrang dami mong criticism sa sarili mo, hindi ka na makontento sa kung sino ka. Feeling mo hindi ka laging sapat, pati ginagawa mo hindi sapat. Kapag daw ganyan ang laging nasa isipan natin, mawawala yung peace of mind. Very healthy and helpful. Amen po ba? Yung research nila. At ang sabi dito, clutter and disorganization, mga gamit na sobra-sobra at hindi maayos, na halos di mo na daw mahanap yung mga bagay na kailangan mo. Nakaka-stress din daw yon at nakakawala ng kapanatagan at kaayusan ng isipan. Here's the point. Sa research ng mga mind health experts, ilan lang yan sa mga dahilan kung bakit tayo nawawalan ng peace of mind. Pero sa sulat ni Pablo, mas worse pa yung mga reasons na sinabi niya sa Romans chapter 8, verse 35 hanggang 39, pero pinapawi ng pag-ibig ng Panginoon Diyos.
tingnan naman natin yung sinabi ni Pablo na pwede makapagpawala ng kapayapaan natin na niriresolba ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang sabi niya ganon, sino ang makapagpapahiwalay sa atin sa pag-ibig kay Kristo? Ito yung upper verses. No? Ito yung verses before nung binasa ni Sister Casey kanina. Sino ang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Ang kaguluhan kaya? Ang kapighatian? Ang pag-uusig? Ang pagkagutom? Ang kahirapan? Ang panganib? Ang kamatayan? Doon sa 10 pinag-aralan natin kanina, pag ito tinignan mo, mas malala ito na pwedeng maging source ng ating panghina at kawalan ng kapayapaan sa ating isipan. Ituloy natin, sapagkat natitiyak kong walang makapaghiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig, kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghelo, mga pamunuan, ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang kataasan o ang kalaliman o alinmang nilalang, ay hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Kapatid, kung meron kang pinagdadaan ng matinding problema, no, na naglalaro sa iyong isipan at nababagabak at nawawalan ka ng peace of mind, I tell you, etong Romans chapter 8 magandang paalala sa atin na kahit gaano katindi nangyayari sa atin, matindi pa rin ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Hindi uubra lahat ng outside forces para ihiwalay tayo sa pag-ibig ng Diyos. Lagi tayong mahal ng Diyos kahit ano pa yung nangyayari sa atin. Yun yung ibig sabihin ng grounded and rooted in the greatness of God's steadfast love. At kapag naunawaan natin yun, magkakaroon tayo ng iba yung kaliwanagan ng isipan, kapayapaan ng isipan, dahil alam kong ano man ang aking kakaharapin sa buhay, hindi ako pababayaan, hindi ako iiwan ng Diyos. At yung pangako na yun saan nakaugnay? Sa pag-ibig ng Diyos sa akin. Sabi mo sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Kadalasan kaya lang naman tayo nagkakaroon ng problema, baka kasi hindi natin mahal ang Diyos. At tinuturuan niya tayong magmahal sa Kanya. Pangatlo, God's love is the source for spiritual maturity. Ano po yung una? Verse 17, ang pag-ibig ng Diyos ay pinagmumulan ng ating inner strength, pinagmumulan ng kapayapaan ng isipan, at pangatlo, pinagmumulan ng kaganapan ng ating relationship sa Kanya. May you experience the love of Christ. Though it is too great to understand fully, then you will be made complete with all the fullness of life and power that comes from God. Wala yata ako nabasang commentary na hindi nila inuugnay ito sa spiritual maturity ng isang Kristiyano. Ang pinakamagandang source para tayo ay maging mature sa pananampalataya, no? Walang iba kung hindi pag-usapan natin lagit isa pamuhay ang pag-ibig ng Diyos. Yung mga salita ni Jesus Christ na love God above all, yung mga turo ni Apostol Pablo, the greatest of all is love. May tinuro pa si Jesus Christ, hindi ka makikilalang disipulo kita kung hindi kayo nagmamahalan. No? Makikilalang disipulo kita kung ikaw ay nagmamahal. Sabi ni James, huwag kang magmahal sa pamamagitan ng salita, magmahal ka sa pamamagitan ng gawa. Ganon katindi yung mga lessons about love in the New Testament. No? At dito, yun yung isa sa mga sources, great sources natin para sa spiritual maturity natin. Mabilis na ito. Paul wants his readers to experience the love of Christ in a way that goes beyond mere information. Hindi lang basta information about what God's love is. This does not imply that knowledge is unimportant. Pero hindi rin naman sinasabi na hindi mahalaga na pag-aralan at unawain natin ang pag-ibig ng Panginoon Diyos. Let's continue. Sinasabi ng Bible rep. No? Instead, Paul wants the Ephesians to understand that God's love is ultimately beyond our comprehension. Hindi talaga natin totally maiintindihan. Kaya nga dapat hindi tayo tumigil unawain eh. Bakit? The more natin iniintindi yung Panginoon, yung kanyang pag-ibig, the more na tayo ay lalalim sa kanyang pag-ibig sa atin. No? In other words, hindi sapat ang knowledge about God's love para tayo ay mag-mature spiritually. Kinakailangang may application or maisapamuhay ang love of Christ upang higit nating maranasan ng Diyos sapagkat ang love ay nature ng ating Panginoong Diyos. Kung sinasabi ni James, hindi sapat ang salita. No? Sa pagmamahal, kinakailangan may gawa. Ganon din sinasabi ni Apostle Paul, hindi sapat na unawain lang natin ang pag-ibig ng Panginoon. In fact, pagka nagbigay tayo rito, what is love? No?
So how do you define Father's love? Malamang magkakaroon tayo ng various definitions dito. May magaganda, may mga simple, may mahigit na magaganda at samot-saring definition about love. Pero hindi lang yun yung gusto ni Apostle Paul. Ang gusto ni Apostle Paul, kung paano mo dinidefine ang love, ganun mo rin ito isinasagawa. Ituloy natin. Understanding God's love and putting it into action would probably be the greatest source or way of Christian maturity. Find things about love in the Bible. Dadaling kayo sa aspeto na ang pag-ibig ang pinakamainam na kaparaanan para lumago ka sa iyong relasyon sa Panginoong Diyos. Kaya pala ang sabi ni Pablo sa 1 Corinthians 13, we will gain nothing and we are nothing without this genuine love in our hearts and our hands. Sa ating mga puso at sa ating mga kamay. Alam nyo ba yung nakasulat sa 1 Corinthians chapter 13? Kung meron man kayong mga hinahangaang Kristiyano, no? Ang galing maggitara, ang galing tumugtog, ang ganda ng simbahan, ang lupit ng pastor na ito, ang ganda ng tinig ng worship leader. Kung meron kayong hinahangaan na ganon, well, I would like to tell you with all honesty, hindi yun ang basis ng Christian maturity. Gusto nyo makita yung sinasabi ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 13 at madalas ito nababasa at hindi ko pinagsasawaan. Makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel. Ito yung tinatawag nating speaking in tongues. Na only God can understand. Only angels can understand. At kaya mong magsalita ng Cebuano kahit ikaw ay Ilocano. Noong unang panahon nangyari yun sa upper room, sa Acts chapter 2. Kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong kampanang umaalingaw-ngaw o pompyang na maingay. Imagine, di nyo ba alam kung gaano katindi ang gift of tongues nung unang panahon? Pero sabi ni Apostle Paul, walang saysay yan kung wala kang pag-ibig. At yung pangalawa, kung ako man ay may kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung nasa akin man ang lahat ng kaalaman at lahat ng pananampalataya, just imagine, sino bang may ayaw ng ganitong kakayahan? Ano pat nakapagpapalipat ako ng mga bundok? Probably hindi yan literal. Meaning to say, kapag mayroong may sakit yung isang tao, no? Pilay, si Smith Wigglesworth, yung paanong lalaki sa libro niya, matagal ko na nabasa yon, ay artificial. Tinanong niya, sabi niya gano'n, ba't dalawang sapatos ang binibili mo? Sabi niya kasi magkaiba yung size ng mannequin na paa ko at yung tunay na paa ko. Hindi, sabi niya, hanap ka lang ng sakto sa yung size, sabi ni Smith Wigglesworth. No. Nagtataka yung lalaki, so pinaupo niya na. Hanggang sa natapos yung pagsusukat, nagkasya yung dalawang sapatos dahil yung mannequin na paa naging totoo. Hindi ko alam kung gaano kayo naniniwala. Meron akong kaklase sa Bible School, sa masteral degree ko noon, nung kumukuha ako ng counseling, hindi pantay ang kanyang kanang kamay at kaliwang kamay. Pagka pinag-apir mong ganun, hanggang pulso lang. Ano? Pero pinapakita niya sa amin, pantay na, pwede mong dayain. Pero sa kanya talaga maliit yung kanyang kamay. Dumalo siya sa isang healing ministry, no? At pinapapalakpak siya ng pinapapalakpak. Napansin niya, parang nag-i-stretch yung kamay niya at nabuo. Hanggang ngayon, hindi tayo cessationist. Hindi tayo yung simbahan na hindi na naniniwala sa divine miracle. Okay po ba yon? Ang Cogeo Christian Church still believes in divine healing. Naniniwala tayo ang Diyos ay nagpapagaling. At yung kalooban niya pa rin ang naghahari. Just imagine, meron kang ganung uri ng pananampalataya, hahangaan ka ng iba. Kaya maraming mga pastor umaabuso sa kanilang kapangyarihan dahil hinahangaan at nilalagay sila sa pedestal ng mga miyembro nila. At hindi nila alam kung ano-anong uri na ng sexual immorality ang ginagawa. Kasi hindi naman basis yung gifts and talents ng iyong maturity. Dahil ang sabi ron, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. At ito yung mas matindi, yung verse 3. At kung ipamigay ko man ang lahat ng aking ari-arian, hindi lang yung sobra sa iyo, hindi lang basta malaki yung iyong binigay. Ibinigay mo yung lahat ng iyong ari-arian at ialay ko ang aking katawan upang sunugin. Hindi yan sinabi ni Pablo by accident. Sinabi niya yan kasi may mga martir nung unang panahon. Pero ang sabi niya ganon, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala rin akong
mapapala. Ganun ka-powerful yung pag-ibig. Kaya sinabi sa atin ng Panginoong Jesucristo, sinabi sa atin ng Diyos, mahalin mo yung kapwa mo. Just imagine, mahalin mo ang Diyos, tapos yung kapangalawa, kaparehas nun eh. Mahalin mo yung kapwa mo. At sinabi sa ibang mga talata, hindi mo kayang mahalin yung kapwa mo nakikita, kung yung Diyos nga na hindi mo nakikita, hindi mo kayang mahalin. Ibig sabihin, ginagawa mo lang sinungaling ang iyong sarili. So what is my point? Sinasabi sa atin ng Panginoon, mahal kita eh. No? Ikaw ay grounded and rooted sa aking pag-ibig. At itong pag-ibig na nasa puso mo sa pamamagitan ni Kristo, yan ang isa sa mga dakilang kaparaanan para ikaw ay lumagos sa pananampalataya. It's not about yung tagal sa loob ng simbahan, mga kapatid. Bato-bato sa langit. Hindi natin pwedeng maging basihan na si Pastor 22 years ng Kristiyano, 22 years ng pastor, matured na yan. Ang daming magagaling kumanta sa harapan, hindi natin masasabing mature sila. Meron tayong 7 bagong halala deacons. We cannot even say na they are all mature. I'm not saying na hindi sila mature. No? Binabago ko yung inyong isipan ng pinakamagandang basihan ng maturity ay yung pag-ibig ng Diyos na nasa ating puso tapos nararanasan ng ating kapwa. Sabi mo nga sa katabi mo, I love you with the love of the Lord. Sabi mo, kalimutan na natin lahat. Yung hiniram ko sa'yo, sige. God's steadfast love is the source of our inner strength, peace of mind, and spiritual maturity. Tapos pinuri ulit ni Apostle Paul ang Diyos, ang sabi niya ganon, sa Kanya na makagagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin. Just imagine, kinikilabutan ba kayo sa sulat ni Pablo? Sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihang kumikilos sa atin because Jesus lives in you. Hindi mo pwedeng hindi maranasan ang kapangyarihan ng Diyos if Jesus is living in your hearts. At ang sabi niya gano'n, sa Kanya nawa ang kaluwalhatian sa pamamagitan ng Iglesia at ni Kristo sa lahat ng salinlahi magpakailanman. Sinimulan niya sa authority and glory of God, tinapos niya sa authority and glory of God. At ang sandwich doon, yung Kanyang walang hanggang pag-ibig sa atin na pinagmumulan ng ating inner strength, peace of mind, and spiritual maturity. Let's pray. Panginoon Diyos, sa umaga pong ito, di ko alam kung gaano kalalim ang nag-grasp namin sa iyong mga salita. Naniniwala ako, Panginoon Diyos, na sometimes baka hindi enough ang preparation ng isang mangangaral. Pero because of the Holy Spirit na nasa sa amin, siya ang nagpapaganap ng lahat ng aming naririnig. Dalangin ko, Panginoon, kung may mga bagay na nakalimutang bigkasin sa likod ng pulpitong ito, mga aral na nalimutan ng iyong lingkod na sabihin, dalangin ko po, maging sapat ang aming mga narinig nang sa ganon, sa paglabas namin dito, kaming lahat ay makadadama ng mahal kami ng Diyos at hindi niya kami pababayaan. Kaya Panginoon Diyos, yung mga nanghihina dito, Lord, I pray, maintindihan nila, maintindihan naming lahat na si Jesus Christ nananahan sa amin. Kaya siya nananahan sa amin dahil mahal kami ng Diyos. At nang sa ganong Panginoon, maintindihan namin na meron kaming pinaghuhugutan ng kalakasan. Hindi lagi outward source or resource ang aming pinagbubuhatan ng kagalakan, ng pag-asa, ng kalakasan. Christ is enough. Kapag sinuri namin kung gaano ang pag-ibig niya sa amin, naniniwala ko, Panginoon Diyos, madadama namin yung iba yung kalakasan mula sa aming mga puso. Marami dito, Panginoon, alam ko, Lord, yung pressure ng mga nasa business, ang daming babayaran, ang daming problema, ang daming kinasasangkutang, Panginoon, na iba't ibang uri ng aspeto sa business. At nai-stress kami, nai-stress sila. Marami silang mga iniisip na alalahanin, Panginoon, sa pamilya pa. Dalayan ko, Panginoon Diyos, bigyan mo kami ng kapayapaan sa aming isipan. Maging responsable kami sa aming mga sarili. Pero, Panginoon, ang bottom line ng lahat ng iyon, wala naman talaga makapaghihiwalay sa amin sa pag-ibig mo sa amin, Panginoon. Kahit matinding problema,
kahit ang pintuan ng impyerno, kahit si Satanas ay hindi magtatagumpay na kami ay agawin sa iyo. Ganun mo kami kamahal. At dalangin ko, Panginoon, as we talk about this love na aming topic sa buwan na ito, mas mag-mature po kami sa pananampalataya. Lord, i-bless mo lahat na nakinig ng iyong mga salita, tumanggap at buong puso itong pinaghahandaang isa pamuhay paglabas namin sa simbahan. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Palakpakan natin ang ating Diyos. At ngayon, ano ba sunod? Offering na pala. No? Thank you, Verge. Sige, ito yung sa main church at sa CCC Santa Cruz. Let's pray. Panginoon Diyos, dalangin po namin sa iyo sa paglapit namin sa harapan at pagbibigay ng mga salapi na aming ibinukod at napagdesisyon ng ibigay sa iyo. Dalangin ko, basbasan mo ito at pagpalain. Nawa ang aming motibo ay patungkol sa pagpapasalamat sa iyo. Dahil kapag ang aming motibo may kinalaman sa pagpapasalamat sa lahat ng blessing na binibigay mo sa amin, sigurado magbibigay kami ng masaya. At iniibig mo ang nagbibigay ng masaya. Kaya Lord, pagpalain mo po ang bawat isa po sa amin sa lahat ng tapat na nagbibigay o magbibigay sa umagang ito, punuin mo ang kanilang mga kaban sa kanilang mga tahanan. I-bless niyo po kami sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, simula tayo sa likod ulit, no? May kagalakan magbigay ng mula sa puso magbigay ng may pagmamahal kung ano ang iyong tinanim siyang aanin. Sinasabi sa salita ng Diyos, mas mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap, kaya't magbigay. Magbigay ng may kagalakan, magbigay ng mula sa puso, magbigay ng may pagmamahal kung ano ang iyong tinanim siyang ani. Sinasabi sa salita ng Diyos, mas mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap, kaya't magbigay. Magbigay ng may kagalakan, magbigay ng mula sa puso, magbigay ng may pagmamahal kung ano ang iyong tinanim siyang anihin. Kung ano ang iyong tinanim siyang anihin. Okay. Ngayon, mabilis lamang po ito. Ang mga pastors sa pangunguna ni Pastor JP ay kami ay pumili ng mga youth leaders natin dito sa main church sa Santa Cruz para maging kapuwang ng ating youth pastor ng kalahatan ng CCC. Si Pastor JP ang pastor ng lahat ng young people ng Cogeo Christian Church at dito sa main church, isa sa kanyang mga hinahawakan ay pumili ng mga youth leaders. Itong mga youth leaders na to, alam natin sila yung working in progress ba tawag doon, na sila ay hinuhubog pa rin ng Panginoong Diyos. No? Sila yung mga nag-commit ng kanilang buhay para maalalayan yung ibang mga kabataan. Sila din ay dadaan sa iba't ibang mga trainings, no, para patuloy pa silang mahubog sa aspeto ng leadership. No, sige, hindi ko kabisado sila lahat, pero sa main church, ang natatandaan ko, si Angel, sa Santa Cruz pala, no? Santa Cruz na lang muna, si Angel at si Mark. Andito ba si Mark? Sa taas. Andiyan ba si Mark, TJ? Sabihin mo kay Mark,
baba muna siya dito. Diyan na siya dumaan para mabilis. Oo. Angel, akit kayo dito sa entablado. Tapos sa main church ay si Colin. Tapos sino ba pastor? Si Nat, no? Pumasok si Nat. Tapos si Joseph, no? At saka si Sian. Si Sian. Yeah, dito si Sian, para nakita ko. Okay. Si Sian. Sino yung isa? Apat sila, di ba? Okay. Colin, Sian, Nat, and Joseph. Joseph, bakit tayo rito sa stage? Gagwapo ng mga youth leaders natin, ano? Parang SB 19, 20, 21, 22. Kulang pa ng isa. Ayun, si Sian. Okay. So sila ay dadaan pa sa ilang series ng training kasama ng lahat ng mga youth leaders. Si Pastor JP, andito ba si Pastor Agra, si Pastor McCoy? Pwede bang umakyat kayo sa stage at samahan ninyo ako italaga sila sa Panginoon? No? Tapos sa announcement na natin din na uwian na. No? Pastor JP, Pastor Agra, andito ba? Pastor McCoy? Lapit kayo konti, guys, dito sa may harapan. 3 lalaki, 3 babae, no? Pero sila ay walang kaugnayan sa isa't isa. Okay, sila ay mga magkakaibigan, no? Tama ba ako? Tama ba? Sabi ni Birch, ewan ko lang. So mapalad po tayo, yung mga pastors natin ay nasa age pa ng young pro, no? Bagamat si pastora ay may family na, mas malaki yung contribution niya rin sa pagtitrain dito. Si Pastor JP, meron kaming tinatapos. Actually, siya gumagawa para sa ating ilalabas na School of Leadership para sa mga young people. Pwede ba kayong lahat na lumuhod sa aming harapan? Pastor James and Pastor Agra, kayo ay pumalibot sa kanila. Tayong lahat ay tumayo at ituon natin ang ating mga kamay sa mga lingkod ng Panginoon Diyos. At ngayon itatalaga natin sila at sila ay magiging youth leaders for 2 years. No? Aming Diyos, sa sandali pong ito, pinapanalangin ko po sa si Joseph, si Mark, si Nat, si Angel, si Sian at si Colin sa sandali pong ito. Alam po namin sila, Lord, ay meron pang mga kahinaan at patuloy mong hinuhubog at binabago. Kaya Panginoon, nandalangin po namin sa mga taong ito sa aming harapan, magkaroon sila ng puso na madaling maturuan. Magkaroon sila ng puso na madaling mahubog. Dalangin ko, Panginoon Diyos, na itong 6 na iyong pinili para maging kapuwang ng mga pastor dito sa grupo ng mga kabataan. Dalangin ko, Panginoon, pataasin nila yung antas ng commitment. Pataasin nila yung antas ng morality. Pataasin nila, Panginoon, yung antas ng kanilang spiritual maturity. Dalangin ko, Panginoon Diyos, sa sandaling ito, na igawad mo po sa kanila ang karunungan, kaalaman sa iyong mga salita, nang sa ganon, yun ang kanilang maging guide sa pamumuno sa mga kabataan. Dalangin ko, Panginoon, maging lingkod sila na handang mag-serve sa mga kabataan at sa buong iglesia ng Cogeo Christian Church. Dalangin ko, Panginoon, sa mga inihandang training sa kanila, buong puso nila itong tanggapin, pagnilay-nilayan, at higit sa lahat, Panginoon, palaguin sa kanilang mga buhay. Lord, ang mga magulang nila marahil nandito rin sa simbahan. Salamat, Panginoon, dahil ang mga magulang ito ay pinalaki ang mga batang ito ayon sa iyong kalooban. Kaya ngayon nasa harapan namin sila nakaluhod at itinatalaga namin bilang mga youth leaders ng Resolute ng Cogeo Christian Church. Kaya Lord, dalangin ko po sa iyo, anuman ang creativity ng kanilang isipan, lagi nilang iugnay sa iyong kalooban at ang vision ng simbahan, ang kanilang magiging vision. At dalangin ko, Panginoon, yung Christ-likeness ay patuloy din na makita sa kanila. Simula sa sandaling ito, Panginoon, pinagpipray namin sila at nakararamdam sila ng pressure dahil may title na sila na youth leader. Dalangin ko, Lord, mas maging sensitive pa sila sa kanilang pagkatawag
at hindi ito aksidente. At dalayan ko, Panginoon, minsan pa magpahubog sila sa iyo sa pamamagitan ng kababaang loob. I-bless mo, Panginoon, minsan pa ang mga youth leaders na ito at aming tinatalaga kasama ng aking mga kapwa-pastor at ng buong kongregasyon. Basbasan mo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Makakatayo na kayo. Next time na tayo mag-speech, ha? Sige, makakabalik na kayo sa inyong upuan. Nais ko pong tawagin ang pinakamagandang babae sa balat ng lupa, ang aking asawa, si Sister Casey, para sa announcements natin. Hello, bumawi, no? Ayan, so muli po, congratulations sa mga youth leaders po ng Euresol Youth. Nakaka-excite naman dahil this 2025 ay for sure marami po silang i-prepare na mga activities para sa ating mga kabataan. Ayan. So bago po tayo magtapos, so andyan na po yung mga anak natin dahil tapos na po yung Sunday School. Nire-request ko lang po ng konting katahimikan para po mas maintindihan po natin yung mga activities natin this month of February. Ayan. So dahil nga po Love Month, meron po tayong mga activities na prepare para sa mga kabataan at ganyan din sa mga adults. So unang-una po ay, ayan, so today na po ito. Suportahan po natin ang ating mga kabataan dahil meron po tayong Love, Courtship, and Marriage Seminar na may pamagat na Inside Out. So sabi po dito ang theme nila, Fit Check, ready ka na ba talaga for a relationship? Ayan. So sino po dito yung mga kabataan, mga Wrestle Youth? Ayan, si Ate Tere nagtataas, si Ate Leia talagang mukhang batang-bata. Ayan, open po ito sa ating mga youth, even sa Remnant, and even sa mga may asawa na merong anak na kabataan. Tulad ko, syempre pupunta ako dyan mamaya dahil balita ko, napakagaling po ng invited na speaker ni Pastor JP. Tama ba, Pastor? Nakita ko sa post eh. Kaya excited ako, may mapapakinggan tayong bago. Okay, so second po, supportan din po natin ang ating Couples Night Sacrificial Dinner this coming Feb 15. So next week na po ito at 5:30 p.m. dito po sa church. So sa mga nagpaplano pong magpabook sa mga restaurants, dito na lang po kayo dahil mas mura po. Alam niyo po kung magkano? 500 pesos lang po per head po ito ha. At with a twist dahil kailangan po nating magdala rin ng pagkain. 'Di ba? Nakatulong ka na sa church, nakapag-share ka pa ng masarap na pagkain. Ayan. At ito po ba, Pastor, ang ticket? Ayan. Kanino bibili? Okay. So mamaya po, kung gusto niyo na pong bumili ng inyong, kukunin niyo lang po at magbabayad kay Ate Ivy. Tama ba? Sorry. Hindi ako na-update. So mamaya po, i-distribute namin ang ticket or stub. Tapos ibibigay po yung bayad sa darating na Feb 15. Meron po tayo ulit box kung saan ilalagay po natin ang ating mga 500 pesos or more. At para po ito sa fundraising ng ating church, para po magkaroon tayo ng mas magandang upuan. Gayon din po yung mga hindi pa natatapos sa taas, sa Sunday School. Yung aming floor po ay medyo madumi pa rin. Dito pong semento pa rin. After Sunday School, puro kami puti-puti. Ayan. So, thank you po sa support sa ating sacrificial dinner. Next. Sorry, medyo madami po ha. Feb 22. Ayan naman po. Everyone is invited. Okay? Yung mga nakaraang taon po, usually, ang mga pumupunta ay mga leaders lang ng church. Deacons, elders, youth leaders. But this year po, gawin po nating mas talagang united tayo as CCC family. Dahil mas maganda po, mas maraming ideas, suggestions. So sama-sama po tayo sa annual planning. Sabi po nga ni Ate Clarice last Sunday, meron po itong free breakfast, snacks, at lunch. So ayan, i-grab din natin opportunity na makapag-food fellowship sa darating na annual planning. Ayan, dito po yan, Saturday, wala po munang I-lead. Kaming group. Ate Liza. Okay, next. Ayan, ito po, tapos na po yung January namin na mga activities sa kids ministry naman. So kung gusto niyo po maging part ng kids ministry, you may approach me po. Ayan, so today po, nire-remind ko lang po lahat ng mga head teachers na meron po tayong planning later po and lunch fellowship after the worship service. Next.
Ayan. Then para naman po sa mga new volunteers natin, mga 10 po kami, meron po tayong upcoming training session sa Feb 23 at second session po March 9. So please mark nyo po yung calendar nyo, save the date for the trainings. Dahil mas pagbubutihin pa po natin ang kids ministry this year, talagang ititrain po muna natin bago sila magturo sa ating mga anak. Ayan. And meron pa. Ayan. So ito po, mahalagang announcement ni Pastora Gracia na those who signed up po for the prayer and worship department, yung mga nag-sign up po nung mga nakaraang linggo, please stay after church for your orientation and first part of training. At take notes, snacks will be provided. Napaka-generous talaga ng ating church. Ayaw natin na nagugutom tayong mga volunteers ng CCC. So thank you Lord sa provisions. Ayan, again po, magstay po lahat na nag-sign up as presider, ano pa ba? Song leader, backup, sound tech, and so on. Okay, next po. And next to all choir members, regular na po ito, please stay after the service para po sa inyong quick practice. Ayan, yung mga magagaling nating mga awit. So may practice po tayo every Sunday after service. And next, meron pa po ba Kuya Jet? Ayan, Deacons Meeting, ayan po ang ating mga napakagaling na mga leaders. Every month na rin po, meron po silang physical meeting dito every first Sunday of the month. So ano po bang Sunday ngayon? Second Sunday. So next March na po yung next meeting nila. Ayan, so makikita nyo po doon, ipopost po natin sa Facebook page ang ating mga fellowships. At sa mga nagtatanong po sa Facebook, lagi po tinatanong, what time po yung inyong service? Sa mga nanonood po, every Sunday po, 8:30 a.m. ang ating worship service every Sunday. Ayan. And then lastly po, meron pa Kuya Jet? Ayan, prayer meeting po, we encourage you to attend every Wednesday, 6 o'clock p.m. po yan. At meron din po kaming salo-salo after the prayer meeting. Ayan, next po, prayer chain. So this year po, ang ating prayer ministry coordinator ay walang iba kundi si Ate Lea. Sister Lea, pakikaway-kaway. Ayan, nasa likod po na nakasuot ng bulaklakin. So kung gusto nyo daw po maging part ng ating prayer chain every Saturday, hihingi nyo lang po sa kanya ang mga prayer request. Tama ba, Ate Lea? At ready siya ibigay sa inyo yung listahan. At ano po yung schedule nyo para hindi po maputol ang prayer chain. So 5 o'clock a.m. to 6 a.m., 6 o'clock to 7, and so on. Ayan. And lastly po, kung may mga prayer request, ilagay nyo lang po dun sa ating prayer box. Isulat lang po sa ating papel. Ayan. Meron pa po ba mga coordinators? Meron pa po ba kayong gustong ipa-announce? Ayan. So kung wala na po, ay meron pa, sorry. Let us also pray for the families of the week. Ayan. So wala na po tayong video. Mas okay po ba na kami po ang nag-encourage? Okay. Una-una po, let's also pray for the Gampon family, ang ating, isa po sa mga deacons, si Tito Marlon and family, followed by the Ganapin family, lalong-lalo na po si Sister Effer, na ating nakakasama rin. Ay, hindi na natin madalas makasama dahil malayo po yung kanyang location. And also, Guevara family, Tita Portia and Tito Andy. Ilustrisimo family, Tita Honey Ilustrisimo. And also, Inoferio family, Ate Bem at ang kanyang mga anak at asawa po. Ayan. So, para po sa more announcements, always visit po our social media accounts. So again, let's make this month a month to remember po. Ang dami po nating mga exciting activities and we pray na sama-sama po nating suportahan ito. So thank you po and good morning. Pag nagsasalita rito sa harapan, minsan ilang din yung kaliwat kanan, no? Mahalaga raw sa mga nagsasalita rito. Anyway, ako nakaka-experience yung monitor dito. Parang may nagsabi daw noon na merong magdo-donate. Hindi, joke lang yata yun. Pero kung meron man sa inyong may extrang telebisyon, pwede nyong i-donate dito para kapag yung nagsusong lead, hindi na sila lilingon dito o yung speaker nandito rin, no, sa may harapan natin. 65 inches. Okay. So mamaya at AB, pwede mag-distribute nito ng ticket natin para sa ating sacrificial dinner. Sige, tayong lahat ay tumayo at
manalangin. Sige, tayong lahat ay yumuko at manalangin. Aming Diyos, maraming salamat sa pagsama mo sa amin, sa aming panambahan. Dalangin po namin sa iyo na patuloy mo kaming pagpalain sa aming pag-uwi, sa aming mga tahanan, sa kanya-kanya naming mga mahal sa buhay. Dalangin ko maging blessing kami sa kanila. At dalangin ko rin, Panginoon Diyos, sa mga salita mo na pumasok sa aming mga puso at isipan. Dalangin ko, ito ay aming pong maisagawa sa araw-araw. At Panginoon, minsan pa ang aming mga buhay ay pinagkakatiwala namin sa iyo. Yung authority mo over us ay amin dinedeclare at sa aming mga ginagawa ay for your glory. Kaya Lord, minsan pa pinasasalamatan ka namin ng buong puso sa natapos na worship service ng Cagayo Christian Church, maging sa mga nakasama namin sa virtual service namin sa sandali pong ito. Pagpalain niyo, Panginoon, ang lahat ng mga dumalo, basbasan niyo po kaming lahat, ibuhos mo, Lord, yung masagana mong biyaya at napakayamang pagpapala sa aming lahat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Yung ticket, kuha lang po kayo dito. Ito lang ang kukunin niyo muna para alam namin yung pupunta. Per head po ito, per head. Na kay Ate AB. Ate AB, pwesto ka na sa likod agad. Thank you, Tito Hans. Na kay Ate AB yung stub.